So, okay, so start na tayo, sir. So, good morning, Sir Bong. So, Hi, good morning, JP. Thank you so much for allowing me na ma-interview ka ngayong araw. So, you know what, to all my viewers, matagal kong gustong ma-interview si Sir Bong kasi na-inspire ako sa dedication niya sa lahat ng kanyang ginagawa. So, medyo kinakabahan ako ng slight, Sir Bong. Bakit naman? Ano ka pa naman? Pero, so, yan, para malighten yung mood ko. Sinabi ko lang para ba kumalma ako ng konti. So, I would like to introduce to you my guest for today. So, actually, Sir Bong, pang-lima ka na po sa vlog ko. Oh! So, it is just my dream before Na mag-vlog. na mag-vlog talaga ng interview vlog. And, na-mention ko rin to sa inyo before. Pero yeah. hindi lang nangyayari kasi hindi minsan magkatugma yung schedule natin. Minsan nasa abroad kayo. Minsan nasa Manila pag may mga events po sa Manila. Okay. But right now, we are now here. So, I am so happy to na nangyayari na ngayon. Dream come true. Dream come true for me. Ano ka ba? Maliit na bagay, JP? Ano? You know what, as of now, before ko pasalitain si Sir Bong, yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, na-inspire talaga ako sa dedication niya sa lahat ng kanyang ginagawa, even business, even events, even sa personal life niya, even sa fashion, and even sa kung paano siya makikisalamuha sa kapwa niya. So, na-inspire talaga ako. Kaya gusto kong marinig din ninyo yung story ni Sir Bong, kung paano siya nagsimula, kung bakit nandyan siya sa posisyon niya ngayon. So, Sir Bong is not Sir Bong without his experiences sa buhay. And I believe na lahat kayo ay ma-inspire at matututo at the same time sa life experience ni Sir Bong. So, yun, Sir Bong, can you please introduce yourself to all our viewers? Hi, hello, good morning everyone. And syempre, and thank you for napili mo ako, JP, sa isa sa mga vlog mo. Anyway, sa akin, nagpapasalamat ako no, dahil isa pa pala ako sa taong gusto mong kausapin personally at magkaroon ng vlog. Way back sa aking experience or sa aking pagkatao? I-way back, sir, sa ano? Paano ka, siguro let us start the question kung paano siya nagsimula bilang isang business owner. So, anong nagtulak sa'yo para i-pursue yung business? Ako siyempre JP, din lang sa kaalaman, BSBA ako. Commerce. Sa business ako. Sa akin kasi naniniwala ako kapag maayos ang pamamalakan mo sa isang negosyo, gaganda ang takbo ng business mo. At kapag may dedikasyon ka, dahil gusto mo yun eh. Siyempre, ilang beses na rin ako nadapa. Ilang beses na rin ako nalugi. Pero sa aking pagkadapa nga at pagkalugi, marami akong natutunan na bagay. Na second time o third time around, mas aayusin ko. May mga bagay na siyempre na kailangan, minsan sabi mo sumusuko ka na. Hindi pala. Mas kailangan mo siyang i-challenge. Parang buhay mo yan eh. Pag nalugi ka today, hindi ka nag-success or hindi ka nag-ano sa negosyo mo, i-try mo uli. Dahil makikita mo, mape-perfect mo yan eh. Parang may formula ka na dapat i-apply dyan. Okay, thank you so much, Sir Bong. And I am so, nakikita ko yan kasi naging part din ako ng events na kung saan isa sa mga hinahawakan mong mga events. Nakita ko talaga yung pagpupursige mo kahit na maraming challenges actually. So I really see it. Actually, sa akin kasi parang alam mo yung challenges is talagang part of your life, sir. Yes, part of my life. At saka parang it's vitamin kasi sa akin yan eh, like pag stress.
Pag stress ka at saka pag challenge ka, parang mas lalo akong nabubuhayan ng loob. Mas lalo akong ginaganahan. The way na kapag challenge mo ako sa isang bagay, siyempre tahimik ako. Hindi mo alam kung ano atake ko. May mga bagay akong ganun eh. Tahimik lang. Kasi hindi mo naman kailangan mag-ingay. Kailangan planuhin mo lahat. Yes, tama. You know what, Sir Bong, in addition, I see, nung time na pumunta ako dito sa Puerto Princesa, nakikita ko na kayo eh, parang kilalang kilala na talaga kayo dito sa Puerto Princesa. And even local or national and international. Kasi, you have the, what do you call this one? Kumahawa kayo ng mga talents or beauty queens. So, paano ka nagsimula po doon? Anong naging inspiration mo? Akin kasi, JP, sa akin lang naman kasi, siyempre, yung mga talents na yan, like mga sports, beauty queen, ano pa ba? Yung mga artists natin. Yes. Different kind of mga artists natin. Alam mo sa akin kasi, nakikita ko kasi, parang kapag may natulungan ako na isang artist o isang beauty queen, Na taga Palawan, parang proud na proud ako. Kahit hindi man nila ako i-acknowledge. Pero the thing is, natulungan ko sila in kahit sa maliit na bagay yan. Nadala ko sila sa national, nadala ko sa international. Even the sports. Mga artist na yan, parang ang laking bagay sa akin. Parang impact yun sa akin na dahil kasi natulungan mo ang kababayan mo eh. Kasi yun naman talaga ang nilalapit nila sa atin. Yes. Sabi ko pag nagkaroon ako ng mas malawak na pinansyal, hindi lang naman yun ang natin sa mga kababayan natin. Kasi kapag nabuo o nasa puso mo ang pagtulong mo sa kapwa mo, it's coming from your heart. Parang legacy mo yan eh. Okay. You make something different. Alam mo yung pag yun, nabigyan mo ng pagbabago ang isang tao, na nabigyan mo yan napasikat mo yan at na-attain nila yung gusto nila sa buhay nila, dreams nila. Parang nagko-complement din yun, nagre-reflect sa yung personality. Yes. And I really see it on you, Sir Bong. Kasi talagang ikaw mismo, parang tagumpay ka din. Kasi Yeah, you help other people succeed, so you also succeed in life. So I think, Sir Bong, siyempre may pinagmulan yan kung bakit napaka-giver ninyo or bakit gusto nyong tumulong kahit sa kaninong tao lang. Saan ba yan nag-root? Saan ba yan nagsimula? High school pa lang ako, JP, talagang tumutulong na ako. When I was working in ABS-CBN as a makeup artist, pag umiiyaw ako dito sa Puerto Princesa, alam mo, namimili ako ng mga pasalubong ko, mga gift ko sa Divisoria, sa Baclaran, binibigay ko sa mga kapitbahay namin, and naghahanda ako. Alam mo, parang ang sarap ng feelings mo na may napapasaya kang tao. Parang kapag passion mo, pag ano mo sa sarili mo talaga na tumutulong ka sa kapwa mo, parang ang laki. Parang, wow, parang ang sarap ng feelings. I cannot explain. Hindi ko Parang ma-explain. success ka step by step. Oo, kasi iyon talaga ginagawa ko. Every year na umuwi ako from Manila, namimili ako ng mga pasalubong sa aking mga kapitbahay, sa aking mga kababayan, binibigay ko yan eh. Since I was in, kahit nasa high school pa ako, ginugupitan ko na libre ng mga kapitbahay ko. Ayaw ko ba? Sabi nga ng parents, paano ba ginagawa mo? Sabi ko, Mami, this is my passion. Passion ko to na tumulong to help other people. Ngayon, actually, parang nasagot na yung katanungan ko. Kasi, kaya blessed na blessed si Sir Bong kasi he's a giver talaga. Kaya masaya siya every time na nakakapag-share ka ng blessings. Nakakatulong ka. Parang malaking indulhensya sa Panginoon yun na
to help other people. Lalo yung sa mahihirap talaga, JP. Alam mo na minsan nadidepress ako kapag wala akong naibibigay na tulong sa aking kapwa. Kahit sa Manila nga, minsan pag may mga pumupunta doon na humingi ng tulong sa akin ng trabaho, doon sa apartment ko lahat, doon sila, hinahanapan ko ng trabaho. Kaya mga ganon, it's a simple ano mo na help na it means a lot for you. Hindi mo man sinasabi sa tao yun, pero kasi naniniwala ako sa blessing. Pang good karma. Good karma, oo. Thank you so much, Sir Bong, for sharing. So, on a lighter note tayo. So, sir, how about your love life as of now? How about your love life? Is it okay, sir, to ask that? Alam mo siguro, On a lighter note lang. Akin kasi, yung fear ko sa love life, since buhay pa ang parents ko, parang alam mo, may stigma ako. Na if I'm mapopol ako, may in love ako, mahati ang attention ko sa aking mga pamangkin, sa aking pamilya. Lalo na siyempre, may sakit ang nanay ang tatay ko, JP. Okay. Kasi kung mawawala ako ng attention at focus sa aking family, kaya siguro man sinais kong maging single until now, dahil nga, alam mo naman katayuan din namin. Yes. Aminin man natin ang totoo, at the end, kami pa rin ang talo. So I prefer